Ay, magandang gabi mga boss. Ha? Mga friend. Oy, salamat dun sa mga comments dito sa sa vlog ko tungkol do sa pagkakapareho ng hipag ko sa katong si Aimee, no? Makinig ko tayo dito, nagka-interest ako rito eh. Underlings stole billions. Kaya ano ito eh. Cheryl Cosin yata. Oh. Okay. Now, Senator Ping Lacson in his privileged speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijiv Olivar were in effect collecting. They were the ones in effect using the president's name. The president did not know about these Karen Davila pala ito. Oh, Karen. Posted 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level, E.S. Bersamin, do you believe that? Go ahead. No, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olivar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the E.S.'s son, it appears based on Senator... son, he's the E.S.'s grandnephew. All right, my apologies, grandnephew. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid, he does not, that his undersecretary ito, hindi man secretary. Yun ang inaano ko mga boss di ba? Papunta na kay Bongbong eh. Oo eh. Oo eh. Sabi ni Winnie kung walang alam, parang pinalalabas nila walang alam eh. Si PBBM dito sa nangyari to 100 billion na insertion, no? Daturo na yung si Bersamin, mga nakapaligid na sa kanya yan. Kaya sabi ni Winnie, di ba? He's so incompetent, he's stupid. Parang hindi niya alam yan eh. Oh, di ba? Pakinggan natin. Walang takot sa kanya? Oo. Walang... Kung akong tatanungin nyo, mga friend, naniniwala ako na yan sila, E.S. Bersamin na yan, walang takot talaga sa kanya yan. Oo. Sa akin pa lang hindi makakagalaw si gaano katalino si Bersamin. Siyempre, dyan siya magtatanong kung tama ba o hindi pwede siyang galaw ng galaw dyan kung wala yung E.S. Bersamin na magsasabi sa kanya, wag yan, di ba? Ganun eh. Kasi, hindi naman nagsasabi, di ba? Hindi lang naman tayo. Hindi nga ako nakapagtapos si Bongbong, di ba? Sabi nga ni Digong, di ba? Hanggang second year college, di si Bongbong. Tapos, presidente ka. Tuloy natin. Tsaka yung pagpirma nga ng budget, di ba? Ang daming nagsasabi, hindi yan mali, pero pinirmahan niya eh. Nung pinirmahan niya, nagtalunan pa nga yung mga nasa likod niya eh, di ba? Palakpakan sila eh. Kamayan sila. Magulo talaga itong na to. Itong administrasyon nito ni PBBM, no? Pero mamaya pakinggan natin yung sasabihin ni Winnie Monsod, No, that's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president or without even the president whiffing his men. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? Sa akin,
Parang nabudol nga si Bongbong siguro. Nitong mga nakapaikot sa kanya na matatalino. Sobrang, yung Bersamin eh. Di ba nasa Supreme Court pa rin yan? Supreme Court Justice din yan. Oh. Ha? Yun, sabi niya, hindi siya nag-resign. Oh. Parang tinanggal na siya ni Bongbong dahil nga na-involved na yung pangalan nila. Pati yung grandnephew niya na Bersamin din eh. Dito sa 100 billion na korupsyon, no? Mga friend. Ako sa akin, ang lusot na lang talaga ni PBBM dito. Kung sakasakali, yung sinabi niya na wala siya sisinuhin, maski na sino, basta involved sa korupsyon. Total, yun na anti-corruption nga, di ba? Pag napatunayan, marami namang batas na di ba? Andiyan naman si Boying, di ba? Sa ombudsman, wala na si hindi na pumapasok si si Bato sa Senado, wala na. Paano nga tinimbihan niya na may warrant of arrest na, di nagtago na. O, di ba? May Sandigang Bayan, merong ombudsman, di ba? May Department of Justice, di ba? Bayaan niya na sila na kung mapatunayan may kasalanan, di parusahan. Ganun na lang labas dito Hindi, wag na siyang wag niya nang kalungin kung sino man yan, maski sino Romualdez yan, talagang wala siyang nalalaman kung talagang sinasabi niya, hindi naman niya pwedeng amining may alam siya, di ba mga friend? Dito sa 100 billion na to, di ba? Mabuti kung kagaya siya ni Digong na, di ba, naamin ni Digong. Ako, nagnakaw ako, marami rin akong ninakaw, pero naubos ko na wala na. Di ba? Ayun ang problema. Noong panahon ni Digong, lahat inaamin ni Digong. Nakurap siya, pumatay siya, chickboy siya, lahat Pero nakatapos siya ng termino niya. Yun ang mabigat doon. Walang ganito, at saka nung panahon ni Digong, walang ganito kagulo. Hindi natin alam kung bakit. Nag-iimbestiga nga yung parmali sa korupsyon. Putang ina, laki-laki, billion din ginawa ni Digong. Wag kayo pumunta dyan, ako bahala, sagot ko kayo. Ganon si Digong di ba? Kaya niyang ganon magkaiba sila ni PBBM di ba? Si Digong, lahat inaamin niya Pati nga sa DPWH niya, sabi niya, maraming ghost project, mga ito. Wala na siya pinaimbestigahan. Di ba? Kaya nga yun, sabi nga ni Atty. Claire, bale, bumaksak dito. Kay Bongbong lahat, ngayon nililinis niya ngayon. Kaso nililinis niya, eto namang mga sana katulong niya na maglinis. Na-involve din sa pagdurumi. Tuloy natin. Pero maganda yung sasabihin ni Winnie Monsod mamaya is that believable? Is that believable? I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? And he's so, do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on? And he just goes there for with mga idiot words so that he can talk in public. Hindi naman pwede yun. Either you think that the president... Sana kinuha na lang ni President Bongbong tong si Winnie Monsod, no? Tsaka yung asawa niya, si Christian Monsod, mas maganda pa kesa... Ewan ko. Yung mga pinagkukuha niya na mga nakapaligid sa kanya, yan ang inaabot niya. The president is capable, or do you think the president is stupid? Diba? Please, all I want is the information brought out to the Filipino people. My long-term objective is that they know which congressman to re-elect and which to kick out of office. Sa akin, nananatili yung sa paniniwala ko na pwede nga stupid siya dahil nabudol siya nung itong mga nakapaikot sa kanya, napaikot siya napaikot siya talaga. Kaya pinakalusot na lang niya talaga rito,
Pag napatunayang nagkasala kayo sa investigasyon na ginagawa itong ICI na to, wala na akong pakialam sa inyo. Di ba? Yun lang yun. That's the only way. We cannot wait for the court of law to decide for 7 years. By the time that we've got already another president and another, no more. Okay, so before we go, we don't have enough time, but I will be seeing you soon for another interview anyway. Is this the drama? Senator Amy Marcos coming out, those drug allegations, and First Lady Liza Marcos today has a sharp retort on her Instagram account, and she writes that in effect she says, I won't argue with you anymore because after all, you're my husband's sister and I respect Mommy Imelda, pero yung statements mo fake kasing fake ng mukha mong retokada. You know, Karen, you know, I know, the whole, society knows that there has always been drug addiction, statements made against. Ito pang drug addiction na to, no? Ang tagal na ho nito, di ba? Ang tagal-tagal na nitong topic na po tayo ng drug addiction na to. Mula nung tumatakbo pa lang siya, napakapangulo. Yun na akusasyon sa kanya na siya ay nagko-cocaine. Nagpa-check naman siya, negative naman, di ba? Yan na naman ngayon, drug addiction na naman. Pero bakit ng topic ito, no? Samantalang kay Digong nung araw yan, walang kwenta yan eh. Di ba? Namin ni Digong. Pepenta nila ko. Bakit? May sakit ako eh. Nagmamariwana ako. Inamin niya lahat yan eh. Wala namang ganitong klaseng usapan. Wala namang ganitong mga di ba? Sa social media, wala naman. Sa mainstream media nga, wala pa nga ganyan eh. Tinatanong siya, bakit? Pepenta nila ko. Inaamin niya pa eh. Di ba? Wala siyang tinago eh. Si Digong, wala siyang tinago. Wala siyang tinago. Basta ang naging lang doon yun, naging front niya na ayaw niya sa droga, pero doon sa Davao, at saka yung anak niya involved sa mga, pero mabagal pa rin ang hanggang ngayon wala pa rin nangyayari yata doon sa sinampan ni Senator Trillanes, di ba? Kila Pulong Duterte, wala pa rin, tsaka yung mga investigasyon. Lumalayo eh. Tuloy. Bongbong and his wife. I mean, so many people say they've seen it. It's not as if we don't know, right? What Amy did was tell the people what we know privately. Don't you think? Do you believe that was fully the truth? And Senator Ping Lacson said that was un-Filipino. Since time immemorial, Amy asked Duterte. Didn't Amy ask Duterte not to bring Bongbong's name out? Because Duterte knew that Bongbong was an addict. Di ba? I think we all, not everybody, but people in a certain level, circle. Society. Maybe because I don't have. Pero may sinabi si Digong na hindi totoo yan. Hindi totoong yan. Yung akusasyon kay Bongbong, hindi totoo. Si Digong mismo nagsabi. Mamaya kung pwede ko maisingit. Si Digong mismo. Wala yan. Si Digong nagsabi, di ba? Tsaka hindi naman yung itsura ni Bongbong addict, no? Hindi. Mas mukhang addict pa nga yung mga anak ni Digong, eh. Di ba? Personal knowledge, and I doubt if you do. I don't think you would be in the same circle. Well, because I don't take pot or I don't take drugs. But I know people who do take drugs and who then say, yes, they are, oh God, for heaven's sake. Karen, Alan, what Amy said in public is something that we have known in private and which President Duterte talked about, which even Amy talked about before. So we all know that. So for
Lisa Araneta and her son to say, you know, your fake news. That's wrong. Oh, but wait. Then I'd like to make a correction. Apparently, what's on her Instagram is she was speaking that that art card is fake news. So apparently, the First Lady did not respond. To be fair to the First Lady, she did not respond. So there's an art card spreading that she responded, but it turned out she's saying and spreading a fake news, welcome to entertainment Pinoy style. So I want to make that correction for fairness, right? So but then I would like to continue the question with Senator Amy Marcos's allegations per se. So just for the record, the First Lady did not respond. So her post is a response to the fake news. Good. I'm Okay. glad she did not respond because if she had said it was fake news, then talagang wala na siyang muka. Because this has been for the past 10 years. This has been all over the place in certain circles. That the president and his family. Sana kinuha mo na lang PBBM. Ito sila Winnie Monsod, na pinaka-advisor mo dyan sa Malacanang. Siguro maganda. Kung tatanggapin nila. Well, at least the president and his wife partake of this, I think it's cocaine. Pero malamang tatanggapin. Taking cocaine. Okay. That Amy brought it out. Kaya lang si Cielo Magno nandyan na nun sa Malacanang. Kung bakit nasibak pa no? Ang galing-galing nun. No? Ganda sana. I mean, if But does this help? I mean, does this help the economy? Does it? Because with these allegations, the president was elected anyway, right? And Malacanang has said it has been proven. there were no public charges. That's why that's why Amy went. I think Amy went to Duterte and said, "Please don't include." Itong gulo na to mga boss. Yung botante ang may kasalanan Ang ganda-ganda ng pagpipilian, Leni Robredo, Pangilinan, Vice President. Itong nilampaso lang itong dalawa na to, ni ayaw umatin ng mga presidential debate at saka vice presidential debate, di ba? Wala Tiis tayo, ganun yan. Pero may maganda sinabi si Winnie Monsod dito mamaya. His name or something. In other words, Amy was complicit in electing her brother, who she knew was taking drugs. I don't know whether he's an addict or not, but he's been taking drugs. Maybe he takes drugs for, what do you call that? Yung taking drugs for entertainment or whatever. Yung Diba sinabi ko ako sa vlog ko, ngayon kang nangangak Amy, noon nangangampanya ka pa para sa kanya, di ba? O iyak ka ng iyak na nadaya ka mo yung kapatid mo. 6 na taon kang, di ba? Dahil tumakbong vice president, natalo nga kay BP Leni. Ngak ka ng ngak, dinaya. At itong dumating na eleksyon ng pagka-presidente, hindi na ikaw papayag na madaya, ganito, kung ano sinasabi mo. Ngayon sabihin mo, adik yung kapatid mo. Syunga ka talaga Tulay. serious. I don't know how serious an addict he is, but definitely he is more an addict than Laila de Lima ever was. Laila de Lima never took a single bit of drugs, and she was considered a drug queen. Diba? I think to close is, because we don't have enough time, we're actually over time, is this family fighting, the investigations, all of this. How does this affect the economy? And I'll be honest, his own administration. You know, let all the truth come out. Truth never hurt anybody, but truth never. Yun. Huwag na makialam si PBBM sa investigasyon. Dahil, hindi mo naman talaga sa totoo lang, hindi mo siya pwedeng idiin
lalabas talaga na wala siyang nalaman eh. Sa totoo lang eh. Kasi kung siya mastermind yan, ba't siya magpapaimbestiga? Ganun lang kasimple naman, di ba? Di naman mahirap isipin yan. Tangina ako, mastermind, tapos paimbestiga ko yung krimen na ginawa ko. Kagaguhan yan. O, di ba? Malaking kagaguhan yan. Kaya nga si Duterte, hindi siya nagpa-imbestiga ng lahat ng mga kahayupan ng panahon niya. Wala siyang pinaimbestigahan. Lahat sinalo niya, pati pagkakapatay kay Espinosa nung sa loob ng Bilibid, yung mayor. Inalabas niya yung polis. Di ba? That murder, biglang, lahat ng kawalangyaan nung panahon ni Duterte, sinalo niya. Sinalo niya. Lalo-lalo na ngayon, Parmali, puta, laki-laking investigasyon nun, puta na. Ang ganda na ng tumbok nun. Sinalo niya lahat. Hindi naman siya natanggal. Ang ganda sana kung nung panahon ni Duterte, saka nagrarally itong mga iglesia ni Cristo, o whatsoever, wala naman nakagalaw kasi. Di maganda pa ipapalit, bibili ni Robredo. Di ba? Ngayon, paano? Mamaya may sasabihin si Winnie Monson. Hurt a country. Knowing the truth is better. But, at this point, President Marcos is our president. All right? I don't want him impeached. I don't want... At this point, medyo para malakas, ha? President Marcos is our president. I don't want him to be impeached. Ayaw niyang matanggal si BBBM. Meron siyang rason. Bakit? At this point, let him continue what he's trying to do. I mean, he has done some good. Let him continue that until... May ginagawa siyang mabuti. Tuloy niya yan hanggang sa matapos ang kanyang termino. Kaya yun ang talagang dapat gawin ni PBBM, mga friend, ba? Tuloy niya na yung mga imbisiya. Binuksan niya na yan eh. Lahat na! Kay kamag-anak mo, kay lahat, basta't napatunayan ng nag-iimbestiga, nasabit, wala ka, hindi mapapatunayan na talagang wala kang pinoproteksyonan. At magiging, hindi bali sabihin na tanga ka nga, na napulusutan ka ng mga nasa tabi mo. Diba? Natanga ka. Gaya siya sabi ni, stupid, napaikot ka, ngayon, tangina, kaya ako nga pwedeng irason na ni PBBM na kaya nga ako nagpa-imbestiga na eh. Dahil nakakaamoy na, parang ganun. Di ba? Tuloy. Maganda yung sasabihin ni Winnie rito eh. I want him to continue, sabi niya. Until 2028. But I certainly don't want... After hanggang 2028. But I certainly don't want, any of his relatives or his, to be re-elected. I don't want that. And I hope the Filipino people realize that this bunch of people, except for a few, this bunch of people we have in Congress and the Senate should not be re-elected. They're all involved. My God. All right, but I think to close... Problema nga niyan, Secretary Winnie, hindi mo naman pwedeng utusan yung mga tao na parang hindi iboto yan. Tita mo, nag-number 1 pa si Bongo. Si Marcoleta. Lahat Di ba? Si Bato. Puro senador ni Duterte. Hindi naman senador ng bayan yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, I don't want him to be re-elected. Wala. Hindi, tuloy. You do say one thing, regardless of how you feel about the investigation, you say one thing because your voice is influential, is you don't want the president impeached. That's one thing you're making clear today. Who is going to be the president? Just ko po naman, let's not go from the fire to the You don't want the president to be impeached. Naman, sino magiging, kung may impeach siya, sino ang gagawing presidente? Diyos ko naman, Diyos ko naman si Winnie Monson, sino? Si Sayad. Pangin natin. I don't know, you know what is that term? Let's not go from the frying pan into the fire. Di ba? Let's just get this done, whatever we can do. Let's not go
to the frying pan to the fire. Yeah. Nandito tayo, parang nasa lutuan tayo, tapos itataob mo, punta ro sa apoy, kay Sarah. Oh. Talagang ganun yan mga friend Di ba sabi ko na nga rin, kung hindi lang eto si Sayad ang papalit dyan bilang Pangulo, matagal na yan sa klase ng ano na to, sa klase ng kaguluhan na to, nakawan na to, napakalaki bilyon-bilyon, talagang sibak na. O, marami naman nagsasabi. Kaso nga sino kaya ano mo? Oh, let's not go from the frying pan to the fire. Oh, wala na yung frying pan, tatanggalin yung frying pan, diretso ka na sa apoy. Yun ang ibig sabihin ni Winnie Monsod Oh, di ba? At yun naman talaga. Oh, isipin mo kung may impeach si PBBM, putang ina, sino magiging laman ng Malacanang? Karimari-marim na yan. Puta, babalik sila Victor Rodriguez. Puta, nandun naman sila Celes. Lahat yung mga yan, Harry Roque, putang ina, patay na tayo. Baka magkaroon na talaga. Kaya nga ang armed forces hindi pwede bumaligtad dahil alam ng armed forces kung ano mangyayari sa bansang Pilipinas. Mahal din nila na, yun nga, parang sinabi na ni Secretary Winnie, let's not, nasa frying pan tayo, pupunta tayo sa apoy. Oh, tuloy. This point, and the president can do a lot at this point. If he doesn't want to get Martin. Oh, the president can do a lot at this point. Ano yung alat? Wala ka na sisinuhin, PBBM. Kung ano sinabi mo, lahat ng kurap, walisin mo. Pero, unahin mo na yung Davao dahil yan ang walang hinto ng kababati ko sa yung mga hayop na yan, di ba? Dahil yan talaga halos yung pinakalaki ng kinurap niyan. Oo. Lahat na dapat nagpipris na lang itong sa totoo lang, dapat may napipris na ng mga ari-arian ng Duterte, hanggang ngayon wala pa di ba? Napris niya kay Saldico, marami nang naipris. Si Diskaya, barya lang yung mga yan kumpara sa kila Digong, barya lang yan sa dami ng tuloy. Well, we will go ahead with all the rest, right? Because just because he doesn't want to get Martin involved doesn't mean that we're going to stop the rest of the investigation. But eventually, because of the investigation, Martin will have to get involved at some point because he is the head of the lower house, like Jesus Cotero was the head of the upper house. Hindi ba? So it will get there, whether the president likes it or not. All right. Okay. Over his dead body. Hopefully not over his dead body. But talagang may involved si Martin Romualdez. Sabi niya, maski sa ayaw at sa gusto. Talagang may involved talaga yan. Oo, wala, di ba mga friend? Kaya sabi nga ni Winnie, stupido siya kung di siya alam ang nangyayari sa paligid niya, di ba? O di, admitin mo na gano'n nga, na para, sa totoo lang, ako tingin ko gano'n nga nangyari, nabudol to kaya nga, nagpa-imbestiga siya. Dahil hindi naman gunggong si Ferdinand Marcos Sr., Jr., na magpapa-imbestiga siya ng krimen na siya ang mastermind, di ba? Magkulab na tayo, mga boss. Ganun lang kasimple yun, di ba, Kalatni? Pampagana. Kalatni ka, maganda yan, Kalatni ka, kala mo, Banat. Ayokong lagyan ng sound Ganda sana kung may sound, kaya lang kinaka-copyright kita mo Kalatni bigay na bigay Kalatni nagagalit na naman si Jane Labay na nito. Kalatni dancer si Ako, tama na nga magagalit si 3JC Hope. Magkulab na tayo mga boss. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Wala ka na sisinuhin, PBBM. Lahat ng basta nag-iimbestiga. Yun lang. Tignan nyo nga yung nangyari kay Erap noon. Ano lang ba kasalanan ni Erap?
Jose Velarde account, opening of brown envelope, nasibak. Ngayon, putan. Dahil bakit? Akala ng mga tao na matino yung papalit na si Gloria Macapagal Arroyo, lalong nagka-leche-leche. Di ba? Wala naman masyadong korupsyon si Erap ng mga panahon na yun. Di ba? Pero ngayon, grabe. Maski nung panahon ni Digong, grabe. Dapat nung panahon ni Digong, itong mga nagwawala na to, rally-rally na to, noong kayo nag-rally, dahil ang dami ng pinapapatay, ang dami ng wala naman lumabas. Ngayon, wala namang pinapapatay. Ang gugulo nyo. Tsaka yun nga, nagpapaimbestiga pa si PBBM. Wala siyang hinaharang na investigasyon ng korupsyon. Di kagaya ng panahon ni Digong, putang ina, nag-iimbestiga si Gordon, minura-mura pa si... Nag-iimbestiga ng korupsyon, ha? Yun maliwanag na kurap si Digong. Di ba? May nag-rally ba? Wala. Totoo, kumbaga sa sabong, yung mga Pilipino, nung panahon ni Digong, nakuelyo, yung tumakas yung balukag sa takot. Tanginang yan. Ay, naku. Saka nga, nahawakan ni Digong eh. Sabi nga ni, Espinido, nagawa ni Digong na sindikato yung kapulisan eh. Erin Barela, shout out. Nababaliw na yan si Amy Marcos. Kalat ni Baya, shout out ha. Miguel Edwin Mike, my friend, shout out. Busy si Mike ha. Kalat ni Baya. Good afternoon Kasani. Nax, ang aga natin ngayon ha. Yun nga, ganun pa man. Batukan mo ang mga ungas na yan Kasani. God bless your family. God bless Kalat niya. Librado Ludovico, ha? Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Si Amy Lacson, Amy Marcos, sibak din ang kukote niyan. Diba? Talagang sibak. Vincent Trey, shout out. Napunta na sa utak ni Amy ang botox shot. Kaya nakalimot. Nakalimot diyan sa kapatid niya na si PBBM. Siniraan niya sa harap ng publiko. Proud kaya si Amy sa kanyang ginawa. Di kaya nagsisisi pagdating sa bahay niya. Wala na, Duterte na nga yan. Maski, parang si Amy, tingin ko, sunugin mo yan, Digong ang amoy niya. Elizabeth Scaria, good evening Sir Rox. Nababaliw na yan si Amy na yan. Siya nga ang mukhang adik at kita nyo naman ang pagmumuka ng babalinang yan. Kakabatak sa mukha niya, nagmukha tuloy siyang clown na pinagtampuhan ng tadhana. At kulang na lang lagyan siya ng payasong costume. Traidor ang babalinang ito. Mas mukha siyang mas nakadroga. Ang masasabi ko lang kay babalinang ito, fuck you. Ganyan. Si Rita Mabait, shout out. Elizabeth ulit Tapos itong si Sarang Baliw, wow ha, akala niya sarili niya, mas matino siya. Di niya alam ang sarili niya, ang mga pinagbubulsan niya, ang pondo ng bayan, at wala nga siyang masabi o mapaliwanag kung saan napunta ang confidential fund niya. Ay nako, boba talaga ang Sara na ito. Desperado na ang mga yan. Xerox, kaya lahat ginagawa para lang bumagsak si BBM at siya ang pumalit. Hay nako, booking na ang modus mo, Sarang Baliw. Nga. Marila Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Well, sabi nyo na nga po, basta nakadikit sa Davao Group, nawawala sa wisyo at nawawalan ng tamang logic sa mga sinasabi. Ang sagwa, nakakasuka talaga ang drama niya. Hindi na nasa tama ang isinisigaw. Punong-puno ng galit at inggit ang puso niya. Hindi natin maatim ang ginawa niya sa kapatid niya. To the max na tililing niya. Ito ay dahil naging panatiko na siya to the fullest kasi hodang magmukhaan sinaniban ng maligno. Nawala na sa katinuan. God bless the Philippines. Totoo yan. Parang yung hipag ko nga, oo.
Baka bukas may vlog na naman ako sa'yo, Grace Ching Sake. Jokiano, shout out. Babaliw-baliw. Babaliw talaga. Mary Chat, shout out ha. Amy, Baba, sinira ang culture ng Pilipinas. Amy, Baba, sinira ang culture ng Pilipinas na dapat mahalin at ipagtanggol ang magkapatid. Ganyan ang ating kultura na minana natin sa mga ninuno, di ba? Maski yung hipag kong siraulo, putang, ako, maiisip ko naman ito. Joke, matandang gaga na mahaba ang baba, di na lang niya nakuha ang gusto. O, totoo. Rolando Gutay, shout out. Kung si Pinocchio humahaba ang ilong, kapag nagsisinungaling, si Amy, baba ang humahaba. Hindi niya nagawa ng remedyo yung baba niya. No? Chrisup, shout out. Jane Labayna, shout out. Oy, bad ka ha, pero napatawa mo ako. David Alin Mendoza. Good evening po, Karoks. Sa akin po palagay ay sobra ng inggit na ang nadarama ni Amy haba na baba. Ang kanyang kapatid na si BBM o di kaya ay may hawak na alas laban sa kanya ang mga Duterte, kaya kahit nakapatid na niya ay kaya niyang ipagkanulo sa ngalan ng pagkakaibigan sa mga Duterte. So, naniniwala ako sa iyo dyan, David. Ha? David ulit, oh. Karoks, dagdag ko lang po, Rodi pala ang tawag ni Amy haba na baba kay Digong. Mukhang may something sila, ah. Rodi nga kasi yung Rudy niya, R-O-D-Y. Meron namang Rudy na R-U-D-Y. Oh, Rudy. Yung kay Duterte, Rodi. Oh, di ba? Rodi. Oh, di ba? Yun eh. Ah. Balita ko nga po ay sinundo na si Amy ng half-brother niya na si FLM Culaong. Mas magkahawig pa silang dalawa. Ang Culaong. Tangina, oh. Muntik ako matalo dyan, putang ina. Oh, anong klase naman itong Comelec na to? Kalahin mo pinatakbo niyo yan, putang ina. Hindi niyo ba alam nangyayari na si Mangusin yan, tinanggap niyo FLM. Klase Comelec to. Woo! David Alin Mendoza ulit. Karoks, ipinag-adya po talaga ng Diyos si Mayor Leni Robredo. Biruin nyo kung sakaling siya ang presidente ngayon, malamang sa alamang na panay panggugulo ang gagawin ng Team Kadiliman at Team Kasamaan sa kanya. At swerte pa din si BBM at si Sayad ang naging busy niya. Kung iba lang yan, ay malamang napatalsik na siya sa pwesto na yan. Totoo yun, David. Kaya nga parang ang humaharang pa sa pagtalsik ni BBM, etong si Sayad, oo, kasi talagang hindi mo, si Winnie Monsod na nagsasabi, di ba? Ano, nasa pan tayo, tapos, sinong iano mo? Ha? Diyos ko naman, napa-Diyos ko naman si Winnie, di ba? Oo, nasa ano tayo, sa kawali, pupunta ka pa sa apoy? O, yun. David Ali Mendoza. Karoks, malamang na lumuhod nga si Amy sa harapan ni Digong. At malamang, baka nakabukas ang zipper ng pantalon ni Digong. Pero sabi ni Digong, puta, haba raw talaga ng titi niya. Oo. Sabi ni Digong. Kaya pag nang babae raw sila, tinatakbuhan daw ng babae yan. Oo. Siya nagsabi niyan. No. David Ali Mendoza ulit. Karoks, dahil sa ginawa ni Amy, Hana Nababa, ayan tuloy, nabuhay na naman yung kaso ng nawawalang student leader noong dekada 70 sa si Archie Trajano na taga Mapua. Biruin nyo, nagtanong lang at nagsabi ng kanyang opinion ukol sa kanyang liderato sa kabataan barangay ay bigla na lang naglaho. Kaya marahil ay idol niya si Digong dahil pareho sila ng paniniwala sa EGK. Nabalitaan ko yun. Shirley J. Sir, shout out. God works in mysterious ways, Karoks. Baka may kinalaman ang pagiging diktador ni Marcos Sr. at Imelda Marcos nung araw. Yan na yata ang karma nila ang mag-away-away ang pamilya niya. Pero hindi talaga yan nakakapagtaka na magkaganyan si Amy,
nahinghan na nga ng mga Duterte. Siya ang mukhang adik sa mga pinagsasabi niya. Hindi ako Marcos, pero hindi ganyan ang asal ng tunay na ate. Lalo ng ating mga Pilipino, Karoks. Diyos na mahabagin nang dahil lang sa ambisyon niya, ginaganyan niya kapatid niya. Hindi dapat. Totoo yan, Friend Shirley, ha. Lalo yung kapatid itong asawa ko. At least ito si Amy Marcos. Siguro, baka inggit siya, whatsoever, no? Pero yung puta yung kapatid na asawa ko, wala naman siyang dapat kainggita sa asawa ko. Dahil ang dami niyang pera, sa totoo lang, dami niya. Bukas pa, ibablog ko naman yung hype na yun. Ay, maraming nanood, ha. Salamat, sa mga nakapanood ng vlog na taga-Itiyagi. Parating niya sa kanya. Baka sakaling mahimasmasan. Ramon Valencia, bossing, puso mo, kalma lang. Bossing, di kaya nakubarga muna yan ng wake and bake bago pumunta dun, kaya lang na bad trip yata, pinagtripan si Utol. Pwede. Rodelia Alpilor, shout out. O di ba, Xerox, nakakahiya siyang kapatid. Ang tanong, kapatid nga ba siya? Yan po ang balita lang. Kaya nga, nawawala na sa katinuan niyang kasi malapit na kumantang testigo niya sa anomalya niya sa Ilocos. Daming nadismaya kay Baba na yan, Xerox. Ayoko nang panoorin ang Baba na yan. Sinungaling, biro mo. Pinanigan niya pa ibang tao kaysa sariling kapatid. Masahol pa siya sa hayop. Daming galit sa babang yan. Hi sir. Kakagalit, punyeta. Punyeta na yan. Mary Grace Santos, shout out, ha. Karoks, good morning po. Di na po dapat pinapatulan niya si Amy. Nababak to you. Tuloy siya ngayon. Yung kay Archimedes Trajano case at yung Manotok issue na ungkat tuloy. Salamat. Friend Shelvin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha. Sabi ni Tia Delio, mahabagin langit po, Sir Rox. Sobrang lakas tama, Sir Rox. Panginoon, maawa ka. Sa dinami-dami ng sisira po sa kapatid, siya pa po talaga. Manang patawag sa kayo ni BBM, di ba? Bay, itong magkakadikit bituka po, Xerox, na puro halang po ang kaluluwa. Bay, talaga naman pong wala ka pong itulak kabigin. Ano po? Wala. Puro panulak, eh. Napakalala po talaga ng tuliling sayad virus na dumapo sa kampo na ito. Bay, maniwala po ako, Xerox, na kung talagang ubod walang ya at sobrang halang ang kaluluwa ng kapatid mo, siguro po naiintindihan ka pa po ng Diyos at ng taong bayan kung saan ka po nanggagaling, ano po. Pero para gawin mo po ganitong klaseng pagyurak ng pagkatao ng sariling kapatid mo sa harap ng buong mundo, Sir Rox, ako po ang sobrang nanliliit sa ginagawang pagpapahiya po nitong si Lucaret sa pinakamataas na pinuno po ng bansa at sarili niya pang kapatid. Pero ang kutob ko po dyan, Sir Rox, malamang yan po parang putok po sa buho na nilalang at nasampid po sa kanilang bakod bago po nila inampon. Sabi nga si Lacson nga ang tatay daw nito na dating may laman na yata si Melda. Ayon sa balita, bukod tangi po kasing siya ay naiiba ang itsura at pag-ugali pa lang, Sir Rox. Kung meron man pong tuwang-tuwa sa galak sa ginagawa ni Babalina na kasukasukang pasabog at di po katanggap-tanggap para sa kanyang kapatid, sino pa po ba, Sir Rox? O di yung isa pang kakambal niyang Lucaret din, siguradong pumapalakpak po pati tenga at paa niya po sa galak dahil may nasisirang pamilya po nang dahil sa pagkampi po sa kanya. Ewan ko po, Sir Rox, kung paano po nakakatulog si Babalina
nang nakadilat ang mata habang di po siya pinatatahimik ng kanyang itim na kaluluwa. Maswerte po siya at di ko po siya naging kapatid. Tawa ng tawa si Tia Deli. Xerox, nako baka kung ako may kapatid na ganyan, matagal ko na po siguro namin siyang pinahuli sa mental hospital. Talagang dapat talaga ito pina-straight jacket na tungayap nito. Kasi mahirap po siyang pagala-gala at nakaalpas. Baka makapanakit po siya at mangagat. Yun nga, di ba? Mas malupit pa po sa asong ulol ang kanyang kamandag. Mas malupit ang rabies na nang malalakas po ang tama na sakit sa utak. Totoo. Kawawang muning. Sobrang bugbog na sa pang-aalipusta po ng kabi-kabilang pabatikos, but he remains calm and restrained himself not to put up with a fight with anyone. Masyado po siyang mabait, Xerox. Yun nga, at sobra pong dakila, kaya kinakaya-kaya lang siya ng kanyang mga alipores at mga kalaban. Malayong malayo sa nagdaang pinuno na mainit ang dugo sa pagpatay ng tao. My only wish and prayer para po kay Dakilang Muning. Sana po, Xerox, ma-overcome niya po lahat ng pasan-pasan niya pong problema ng ating bansa. Sa halip na sagipin at tulungan po ng kanyang kapatid, siya pa po mismo ang nagtutulak kay Muning para mahulog po sa bangin. Anong tulak? Tinadya ka na halos Sobra pong nakakalungkot sa mga ganap, pero kailangan po ni Muning si Lord at tibay po ng dibdib for him to survive the obstacles and defeat all his enemies. Di ba? Pero sa totoo lang, Tia Deli, kung hindi lang si Haba na Baba, nung si Inday Sayad ang papalit yan, matagal na si Bak yan. Jane Labay na, shout out. Oy, kalat ni, wag magtinu kayong dalawa ni Xerox. Puro kayo twerking ng twerking dyan, ha? Sige kayo. Pag si Manang Amy na inis, baka mag-twerk at TikTok yan. Patay tayo dyan. Wala manonood dyan. Si Digong panoorin yan. Mary Lebron, shout out. Good morning, Xerox. Matagal kong hindi pinanood ang vlog mo. Kasi isang linggong walang ilaw at signal sa bundok, Mount Province. Mula nung bumagyo. Back to Baguio na ako ulit. Salamat No skipping ads, sabi niya. 3J Shop ulit Alam mo, Xerox, naman tayo. Ang ginawa ni Amy ay nakakatakot. Kasi wala na rin magtitiwala sa kanya. Yung mga kasamahan niya sa politika, natural, hindi na rin tiwala kay Amy. Pero yung mga Duterte, tiwala naman siguro sa kanya. Pero, di rin. Hindi naman tanga yung Duterte. Siyempre, sa isip ng Duterte, ba't ako magtitiwala sa iyo? Tanga ka. Yung kapatid mo nga, nilalaglag mo, kami pa. May gusto lang talaga to si Amy. Kung anong gusto niyo. Pinakain ni Digong dito. How much more na di niya gagawin yun sa hindi niya kadugo? Sa palagay mo ba, Xerox, may tiwala si Sara sa kanya? Lalong wala. Putin rider niya ang kapatid niya na presidente ng Pinas. Gaano na lang na di niya gagawin kay Sara kung halimbawa may tandem silang dalawa sa 2028. Naku. Ikaw naman. Don't say bad words, 3J Show. Ang stigma ng ginagawa ni Amy panghabang buhay na niyang dadalhin. Kahit pa maging honest siya sa kausap niya, ang kausap niya ay laging may duda sa kanya. Totoo yan, 3J Show pa. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Friend Amy Bingson. Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak, shout out. Brother Elias Isyo. 3J Show po ito. Xerox, most likely, nag-drugs din niyang si Amy nung nasa ibang bansa pa sila para mag-aral. 99.99% chance na nag-drugs yan.
Bakit? Una, they were by themselves. Meron mang chaperone o bodyguard, takot sa kanila mga yun. Pangalawa, mayaman sila. Very easy for them to access the item. O yun nga. Pangatlo, they were teens, mayamang teens at makapangyarihan. Walang hindi nila magagawa. Totoo yan, ha? Maaga pa naman, basahin ko yung mga comments dyan sa vlog ko kagabi, ha? Tungkol doon sa hipag kong baliw, no? D-Set, shout out. Gandang gabi, Xerox, at sa lahat ng mga ka-warriors. Oh. Roland Bugarin, shout out. Ayos yan, Mr. Sato lang to. Napanood ko yung mga nakaraang vlogs mo. Nagalit na galit ka rin sa hipag mo dahil sa ugali. Oh, hindi. Actually, yung mabait yan eh. Yung paano pinasok ang demonyo utak ng putang inang yan. Shirley Jaser ulit. Oh. Wala namang ganun. Siyam kayong magkakapatid. Sa isa lang ipamamana. Hindi i-donate yung kayamanan for paborito. Walang ganun. Swapang naman ang hipag mo. Swapang naman ang hipag mo na yan, Karox. Ang sama namang kapatid niyan. Parang si Aimee. O, diba? Ang maganda lang kasi, si Aimee, may rason siya eh. Nainggit siya, ganun. Etong walang yan tong hipag ko to, wala naman siya dapat ikainggit dahil naghihirat na nga yung kapatid niya. Winawalang yapa. Ganun, mas demonyo tong hipag ko kaysa kay Aimee. Sa totoo lang. Pero, may vlog pa ulit ako sa'yo, walang niya ka, ha? Librado ulit, oh. Correct na correct ka dyan, Xerox. Si Aimee Babalina at Sister Grace Chingsay ay back to back. Diba? Rodelia Alpilor, oh. Sir, nakakalungkot po talaga. Mismo kapatid mo ng misis mo ang ganyang makasarili. Di niya iniisip mga kapakanan ng mga kapatid niya. Darating din ang panahon na magbabago siya sa pamamagitan ng konsensya. Dasal lang po, Sir Ross. Ingat and God bless to your family. God bless, Rodelia. Kalat ni may ano rin, no? Good evening, Kasani. Huwag kang sumuko, Kasani. Laban lang. God bless your family. Hindi tayo suko. Ha? Pero lalambot din yan. Elizabeth Iscari, good morning, Sir Rox. Baka nabayaran yung judge kaya nanalo yung hipag nyo. Money talks, ibang klase talaga hipag nyo. Sobrang sakim. At nagpadala sa pera, ibang klase din. Kakahiya. Hindi natin alam yung tungkol sa judge. Hindi natin alam. Mahirap magsalita na nabayaran yung judge, di ba? Baka may, wala naman tayo ebidensya, di ba, mga pre? Ewan. Elizabeth Iscari, hayaan mo na yung hipag nyo. Di naman niya madadala sa hukay. Bahala na ang Panginoon sa kanya. Kung marami nga akong pera, pababayaan ko ng kaso hindi eh. Saka hindi basta pera, Elizabeth, ang nilahabol ng aking asawa. Malaking pera. Elizabeth, nakakagigil talaga ang ginawa ng hipag nyo at pareho din ng ginawa ni Aimee na yan kay BBM na kapatid niya. O baka nga half-brother niya si BBM. Nakagaya ng mga chismis na nasa paligid. Traidor tawag dyan at kahihiyan ng buong pamilya Marcos ang pinagsasabi nito sa buong mundo. Kakakilabot. Totoo yun, Elizabeth. Danilo Magno, shout out. Yan talaga ang dahilan kung bakit galit na galit si Aimee kay BBM at Irene. Maliit ata ang parte ni Aimee sa nakaw na trilyones ni Marcos Sr. kasi hindi naman siya anak ni Marcos Sr. Oh. Sino ito nag-reply? May nakapasok na ano rito, si Raulo. Sheila Katabyan, shout out. Sir, magkababayan pala tayo. Oo. Meron akong kaibigan eh, pero namatay na siya. Si Narcy Katabyan, kilala mo ba? Sheila. Sweet Jack, shout out. Nakakadismaya talaga mga korte natin kung kuyang Mr. sa totoo lang. No wonder, kahit yung Supreme Court, parang wala na din sa ayos. Case in a point yung impeachment ni Lustay. Nagbase ng desisyon sa news na mali pa pagkakaintindi ng news. Nagpagkakaintindi sa news. What the heck, sabi niya. Ilang araw lang dinesisyon ng unconstitutional tapos yung motion for reon hanggang ngayon hindi pa nila nare-resolve.
May aasahan pa ba tayo sa mga korte ng Pilipinas kung yung kataas-taasan wala din sa tamang hulog? Malungkot niyan, Sweet Jack eh. Alberto Olaer, shout out my friend. Karoke, yung pasabog ni Amy Marcos, nagulat si Satanas at ang demonyong Karoke. Nagulat si Satanas at ang demonyo Karoke. Yun nga. Ay, nag-comment si Tia Delio. Sabi ni Piran Sherby, no? Sir Rox, masyado pong pusong bato ang ating mabait na si Sister Grace, ano po. Sana lang po, gat may panahon pa, makapag-isip-isip po siya ng tama. Palagi pong nasa huli ang pagsisisi. Yun nga eh. Baka po sa sobra niya pong tayog at pagkamanhid, malupit na karma po ang maging balik po sa kanya. Sister Grace, magpapasko na. Give peace and love to your family para mas lalo kang pagpalain ng Lord. Sana makakita dito, Christine Sai. Huwag kang tumulad sa mga pusakal na walang budhi. Mas masarap matulog ng mahimbing at peace yung kung walang taong nagagalit sa iyo. Totoo na itong Christine. Have a change of heart. Have a change of heart. Alang-alang kay Lord at sa kapatid mo. Yun. Marilo Pabiano, basta kapit lang po sa Diyos, may gagawin siyang paraan sa mga ginagawa ng hipag ninyo tayo. Amen. Totoo yan, totoo yan Trust His plan. Welcome to the club. New subscriber here, sabi niya. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli, God bless. Yun lang nga natin. Pinakamagandang narinig ko kay Winnie Monsod na gusto niya, ayaw niyang ma-impeach si Marcos. Bakit? Sino yung mahabagin Diyos? Sabi niya. Nasa frying pan tayo. Yuhulog tayo sa impyerno. Sa apoy. Di ba? Good night, mga friend. God bless po. Gising Sai, may panahon ka pa. Hindi natutulog ang Diyos. Tandaan mo yan. Good night, mga boss.